Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, samahan nyo kaming subukan ang GWM Canon S-Lux. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 2.0-liter turbocharged diesel engine. May maximum power ito na 161 horsepower at 3,600 RPM. At may maximum torque naman na 400 Nm at 1,500 to 2,500 RPM. Ang transmission nito ay 8-speed automatic. Napakalaki ng pickup na to. 4x4 na merong torque on demand. Naka 8-speed automatic transmission at may locking differential. Meron din tong adaptive cruise control na merong traffic jam assist. Meron din tong collision warning, lane keep assist, at marami pang iba. Pero ito ang pinakamurang 4x4 automatic pickup sa Pilipinas ngayon. Hala, sold! Kalikutin na muna natin bago nyo bilhin. Sa unahan, imposing talaga yung grill. Ang laki-laki kasi. Ang tataba rin ng chrome bars at saka chrome margins. Parang solid bull bar na nga yung dating. Grill pa lang yan ah. Ang hood may umbok sa gitna. Parang ang lakas tignan na malaki ang makina sa loob. LED projectors ang headlights at may halogen fog lights. Sa ilalim, may skid plate design na nagparagid sa itsura. Mahaba talaga, as in 5,410 mm. At pag tinignan mo siya sa side, medyo bilugan din siya. Meron siyang roof rails, side mirror na merong signal lights at camera. Sa front fender, meron din siyang chrome insert. Tapos sa ilalim may tapakan. Ang size ng gulong 265/60R18. Nakakatuwa naman dito sa likod. Meron na siyang kasamang bull bar, naka-shark fin antenna, may high mount stop lamp, reverse camera, at pwede niyong tungtungan yung buong bumper. Napakagaan lang din itaas at ibaba nitong tailgate. Napakaluwag, may kasama na siyang liner at 4 na sabitan. Sa space naman para sa tao, actually napakaluwag dito sa loob. Doon nga sa second row seats, no, yung tuhod ko ang space niya, 2 fist. Tapos yung headroom naman niya, lampas 5 daliri. Same naman dito sa unahan. Lampas 5 daliri rin yung headroom. At saka kung nakikita nyo sa video, no, medyo malayo yung pagitan namin dalawa. Simple lang yung design ng dashboard at napakadali nitong gamitin. Kahit kasi meron siyang 9-inch infotainment screen na merong Android Auto, Apple CarPlay, and Bluetooth, meron pa rin siyang ibang buttons for easy access. Katulad na lang nitong control sa aircon, sa baba nun meron din siyang controls for traction, parking sensors, diff lock. Dito naman sa may shifter, meron siyang controls para ma-adjust mo yung steering feel, may 4L at saka drive modes. Ang manibela naman leather wrap. Sa left side, controls para sa instrument cluster at infotainment system. Sa right side naman, controls para sa adaptive cruise control at infotainment system. Sa likod, meron naman siyang paddle shifters. Nakakapagtaka dito, most affordable pero naka 7-inch na instrument cluster na napakalinaw at madaling basahin. Ang shifter naman nito, ang laki, no? So, yung park niya, dipindot lang. Tapos, yung lock naman ng shifter, nandito lang sa left side, pipindutin mo lang din. Sa ilalim nun, meron siyang electronic na parking brake na may auto hold function. Sa bandang unahan, merong 2 USB, power supply, at meron ding wireless charging, ha? Sa bandang likod naman, no, meron siyang lalagyan ng barya. Tapos pag sinlide mo yon, merong 2 cup holders dun sa ilalim. Meron din tong leather na center armrest at pag binuksan mo, ang luwag sa loob. Sa second row naman, magkabila meron siyang hawakan, may seat back pockets, may bottle holders tsaka compartment sa pinto. Meron siyang center armrest, isofix tethers. Meron din siyang 2 aircon vents.
Meron siyang 220 volts na saksakan up to 120 watts at USB port. At maliban sa mga yan na nakikita naman sa spec sheet, ito yung hindi nyo nakikita doon. Ang lambot ng mga materials dito, yung ibabaw ng dashboard, soft touch materials. Dito sa pintuan sa ibabaw, soft touch materials. Yung tatamaan ng siko mo, malambot. Yung center armrest, malambot. So, ang sarap dito, malambot. Pero kamusta naman ba ang driving nito? So, ang una kong napansin dito, di ba? Pagkalaki-laki kasi niya. Pero ang steering malambot. So natuwa ako doon kasi syempre, 'di ba? Parang pag malaki, ang hirap siguro i-drive niyan, matigas yung manibela, pero hindi. Malambot 'to. Pero kung gusto mo ng mas matigas, pwede mo namang kontrolin yung tigas ng manibela. So pipindutin mo lang naman siya dito, no? Meron siyang light, sports, at saka comfort. So syempre, doon ako sa light kasi gusto ko magaan lang. Sa power naman ng engine nito, no, okay naman. So makaka-overtake ka. Ayos lang yung power niya, sapat naman para sa katawan. Pero syempre, hindi rin to hindi to pang racing. Pero kung may dala ka lang naman na gamit, tapos mag-overtake ka, kayang-kaya. Sa shifting naman, wala akong nararamdaman. Actually, kanina pa ako nagdadrive. Ikaw meron ba? Wala din. Pero syempre, pag niratrat mo, yun, may mararamdaman ka. Sa braking, wala ka namang problema, no? Humihinto naman siya. Kahit ang laki-laki nitong sasakyan na to, pagka pinreno mo, hihinto ka. Ang paddle shifters naman, so hindi siya sobrang bilis pero katamtaman lang, no? Okay siyang gamitin. Ang kinaganda pa ng paddle shifters nito, no? Basta pinindot mo yung paddle shifters, automatic siyang magma-manual mode. So yun na, parang effortless ka. Pag nag-drive ka, biglang gusto mong rat-rat, pindot, yun na yun. Diba? Yung tunog ng infotainment system nito, okay naman, respectable background music, pasado naman siya. Ang maganda lang dito din kasi, yung Android Auto niya, kasi pag sinaksak nyo na dun sa cellphone nyo, wala nang mga notification or mga pagpapaalam na kailangan pindot-pindutin nyo pa para mag-okay-okay. Yun na siya, rekta na siya. Yung aircon din ito malamig. Yung ride naman ng sasakyan na to, no, dahil buntis ako, medyo sensitive tayo ngayon. Medyo matagtag siya. Pero kung i-compare nyo kasi doon sa ibang pick-up, katamtaman. So, same. Isa naman sa pinaka gusto ko sa sasakyan na to, no, maliban sa presyong affordable, dahil nga siya ang pinakamurang 4x4 automatic sa ngayon, meron siyang adaptive cruise control. So ibig sabihin no, kung merong sasakyan sa unahan mo, tas nag-set speed ka sa adaptive cruise control mo, so susundan lang niya yung sasakyan na nasa unahan mo. Mamemreno siya ng kusa, maggagas din siya ng kusa. At hindi lang yun hindi lang ordinaryong adaptive cruise control to. Meron din tong traffic jam assist na meron ding auto stop at start function. O, 'di ba, matindi. Kumbaga, kahit nasa traffic ka kasi, 'di ba, yung ibang adaptive cruise control, pag low speed ka na namamatay, nawawala na yung adaptive cruise control. Ito naka-on pa rin. Tapos ang ibig sabihin naman ng start and go function, kumbaga pag huminto na yung sasakyan sa unahan mo, tapos huminto ka, hihinto rin to. Pero pag gumalaw na siya kaagad, gagalaw na rin tong sasakyan mo. Susunod na siya doon. Kasi yung iba kasi, pagka kunwari, nag-stop na, hindi na siya go-go ulit. Reset ka na, mag-aano ka na, resume. Yun na yung gagawin mo. Pero dito, automatic na yun. Wag lang yung matagal nang nakahinto Kasi pag matagal nang nakahinto, hindi nagagana yun. Kailangan mga, siguro 3 seconds na hinto lang, mga ganun. Galing, diba? Affordable to. Nung tinry din nga pala namin yung adaptive cruise control, maganda dahil yung braking niya at saka yung acceleration, swabing-swabe. Actually, hindi mo, parang mas magaling pa siya. Banayad. Kaya nakakabilib din, no? Imaginein mo, no, yung mga technology na nasa ibang mas mahal na sasakyan, nandito na sa affordable na 4x4 automatic. Ito pa pala, napakatindi rin ito sa off-road kasi ginamit namin to sa Clark. So grabe, no, halos nakatagilid na yung sasakyan, yung pag-angat niya, as in, ewan ko, parang pader na nga yata yung inakyat, pero kayang-kaya nito. At saka parang relax ka pa rin dito sa loob, kahit mga pangpatayan na yung dinadaanan na off-road. Grabe to. So medyo iba rin nga pala yung 4x4 system nito, no? Kasi parang medyo all-wheel drive system siya na full-time. Kasi pagka kunwari naka-standard mode siya, so gumagana yung 4-wheel drive niya, all-wheel drive. Pero pagka naman naka-eco mode siya, rear-wheel drive lang siya. Pag naka-sport, syempre 4 na gulong din yung kakamot. At kunwari, nag-off-road ka, tapos kailangan mo talaga yung pang mga crawler, no? Meron din tong 4-low at diff lock. Yung cargo space nito sa likod, tingin namin, isa to sa mga bigger sized pickups. Marami ka talagang may kakarga dito. Ang GWM Canon S-Lux 4x4 ay nagkakahalaga ng 1,498,000 pesos.
Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa GWM sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Unang bad para sa akin, malaki talaga at mahaba tong sasakyan na to. Actually, good and bad siya kasi kung ang hanap mo talaga yung malaking sasakyan, panalo to. Pero kung hindi to kakasya sa garahe nyo, sorry na lang. Sa suspension naman, syempre, pick-up to. So, i-expect mo rin pick-up yung suspension. Pero, para sa pick-up, okay naman siya, komportable. Yung busina din ito, medyo late. Sa good, champion talaga yung price nito. As in, fully loaded kasi siya, pero murang-mura pa rin yung presyo. Believe din ako dahil tong pickup na to, merong adaptive cruise control. 2.0 liter diesel lang din yung makina nito, pero sa power, hindi ka naman kakapusin. Go anywhere ka rin dito dahil 4x4. Meron din siyang saksakan ng 220 volts sa second row seats. Malambot din yung manibela nito para sa pickup. At ang pinaka nagustuhan ko dito, kahit ang laki-laki niya, parang maliit na sasakyan lang yung drive mo kasi magaan. Magaan yung manibela, magaan yung throttle, so ang dali-dali niyang gamitin. Ang verdict ko dito, pag sinabi mo kasing affordable, automatic na yon nag-cut ng corner somewhere. Pero grabe tong Canon kasi binigay na niya lahat ng features pero siya pa rin yung pinaka-affordable na 4x4 automatic. Sapul na sapul yun na yun. The most affordable 4x4 automatic na pickup sa Pilipinas. Ito na yun. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.